na-check na ho natin kanina yung mga paliparan. Marami ho tayong mga kababayan sa kabila ho ng mahal na pamasahe ay uuwi pa rin. Diba? Dito ho tayo sa mga ports natin under ng Philippine Ports Authority. Kumustahin natin Ma'am Eunice Samonte, ang tagapagsalita po ng PPA. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon, Ma'am Lourdes, at Oo. saka po ng nakikinig. Ano ho ang pinaka-latest sa inyo pong tally, Ma'am, as of today, Lunes Santo, sa mga ports area po na under po ng PPA? Well, sa ating pong pagmamonitor, no, simula nitong weekend, nagkaroon na po tayo ng ilang mga pasahero na dumagsana sa mga pantalan natin. Bagamat we're expecting actually a 1.70% increase, and that is around 2.46 million passengers yung inaasahan po natin. Sa lahat na po yan ng pantalan ng PPA nationwide, mas malaki po yan kaysa sa last year. Pero dahil nga po, meron tayong mga mataas na presyo ng produktong petrolyo, so ina-expect natin na baka mas mababa or kaya naman ay pantay lang doon sa projection natin sa Holy Week yung ating mga numbers. And yun po, sa ngayon na we're monitoring the numbers. Oo. Kung ikukumpara last year, Lunes Santo, mas marami po ba today or last year? Sa ngayon po, yung comparison natin, actually ngayong from Palm Sunday to March 30, 12 noon, meron na po tayong around 300,000 plus passengers. So marami-rami na rin po yan at tinitingnan pa po natin kung madadagdagan pa mamaya sa bilang natin ng 6 p.m. report naman. But as per monitoring, usually po mga Wednesday pa kasi dadagsa yung mga tao. Yung talagang araw na wala ng pasok? That's correct po. And araw na rin na half day na yung ilan sa kanilang mga trabaho. So doon pa po tayo magkakaalaman kung talagang ngayon po yung mas maraming tao. Ma'am Eunice, mayroon bang possibility na magkaubusan kasi sa mga terminal ng bus, sa paliparan din, yung mga tickets. Pero sa PPA po, may mga cases ba na nagkakaubusan ng ticket going anywhere? Yan po ay hindi maiiwasan. Bagamat ang PPA po ang ginagawa po natin sa ngayon, meron po tayong inilaunch last week na oras o yung online reservation assistance system kung saan pwede na pong mag-book ng reservation itong mga pasahero natin sa kanilang mga bahay o kaya sa opisina, no? And then pupunta na lang sila sa pantalan sa mismong oras o araw ng trip nila para hindi po magkakaubusan at may siguradong ticket na sila. Nagpa-pilot test po tayo niya ngayon sa Lucena Port, sa Batangas at sa Calapad. And ang nakikita po natin, kailangan lang nilang iscan o kaya pumunta doon sa website ng PPA. Scan, choose, reserve po yung bagong online reservation. So kung ayaw po nila na maubusan ng ticket, mas maganda po sana kung sila ay mag-log in at mag-fill up na ng online reservation. Ma'am Eunice, mahal ba o dumoble ba yung pasahe sa barko? Meron po tayong monitoring na tumaas ng presyo ng ilang mga pamasahe sa ilang shipping lines. Bagamat sa marina po kasi yung mga shipping lines hindi po sakop ng PPA. Pero meron po tayong mga na-monitor na ilang nagtaas ng presyo o pamasahe. Pero sa atin po ng mga terminal fee in terms of mga babayaran sa PPA, wala po tayong pagtaas ng terminal fee. Okay, sa mga nakikinig ko sa atin ngayon, ma'am, ano po yung inyong mga plano or mga first plano muna sa ating mga passengers? Pwede bang pumunta dyan kung wala kang ticket? Kasi yung iba, chance passenger. Pwede ba yun sa barko? Well, ayan po yung isa sa mga nagiging cost ng mahabang pila kapag po wala pang ticket pagpunta sa pantalan. Pwede naman po yan dahil yan naman po ay may nabibili namang ticket dyan sa ating mga pantalan sa ticketing booth. Pero mas ini-encourage po natin ang mga tao na mag-online booking na po sila para dire-diretso na. At saka kapag may online booking na po sila, hindi na sila kailangan pumila, diretso na sila sa passenger terminal building. Oo, sa ating mga kababayan, yung safety, ano po ang ginagawa ng Philippine Ports Authority, ma'am? Saan po yun, ma'am? Sa safety ng ating mga pasahero. Safety. Yes, ang ating pong port police ay nakadeploy na rin po. Ang ating pong GM, General Manager Jason Tiago, ay personal nga na nag-i-inspection din ngayon sa mga pantalan. So,
Tayo po'y, kumbaga sa safety and security ay well prepared at full manpower din po. Meron din tayo mga nakalatag na K9 units mula naman po sa PCG at PPA Cooperation. At ito po mga port police natin, nag-training din po para sa mga ganitong pagkakataon na maraming tao. Sa pinakahuling tali na hawak niyo, Ma'am Eunice, ano ang pinakamaraming mga kababayan tayo na dinadagsaan ng mga ports right now? Marami pa rin po dito sa Batangas Port, no? Meron din po tayo sa Panay Guimaras area. And kabilang din po sa tinitingnan natin na pinakamaraming tao ay dito po sa may bandang Hordan, saka po sa Bacolod, Calapan, Mindoro. Yan po yung mga marami nating pasahero. Wala naman pong stranded. Sa ngayon po wala pa naman, bagamat meron tayo ilang mga pasahero, of course, na mas maagang pumupunta kaysa sa kanilang booking and mas pinipili nilang magstay na lang din sa Pantalan para doon na lang mag-iintay, no, ng kanilang biyahe. Ma'am Eunice, I don't know kung ito ay nangyayari, no? Yung ano raw, yung fixer ba yung dating, yung bibili ng maraming ticket tapos ibinibenta ng mahal? May ganun po tayong report na natatanggap pero dinidiscourage po natin yan kasi first of all, triple po yung babayaran nila kapag sila po ay nag-purchase dun sa mga fixer na tinatawag at saka sa mga scammer nga po yan actually dahil hindi po yan lehitimong taga-PPA. So hindi po magbebenta yung PPA ng anumang ticket sa inyo. At mas maganda po kung sa lehitimong online booking po sa oras kayo mag-book dito sa ating nilalaunch system. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. And ito po, yung mga ganito na nagbebenta po ng ticket usually, triple po yung presyo at hindi po yan sigurado, no? And usually po, magkakaproblema lang kapag dyan pa po kayo bumili sa mga hindi verified. Kasi, Ma'am Eunice, ito yung nangyari, di ba, dyan sa Basilan, yung sa MV Kirstine. Kaya marami ang nakitang pasaherong nasawi na wala po sa listahan kasi bumili sa scammer, yung sinasabi yung mga fixer. Ay nako, I have no personal knowledge about sa Basilan po, pero if ever, we're encouraging the passengers talaga to buy sa legitimate sources lang because yun din po yung inaalala natin, yung safety and security ng mga tao. Kapag nasa barko naman na po ang mga tao, chinecheck din po yan ng PCG. So sila po yung bantay naman sa karagatan once na nasa barko na po. Ma'am, sa inyong mensahe sa ating mga kababayan. Yes, paalala na lang po sa mga kababayan natin. Siyempre, ngayon ay peak season. Medyo mainit talaga po kahit saan magpunta. So magdala po sila ng water bottle. Meron po tayong mga water refilling station sa ating mga pantalan. Also, meron po tayong mga charging station dyan. So, magdala po ng napakahabang pasensya dahil tayo po ay susuong na naman dito sa peak season. Marami talaga pong tao, so dapat talagang magpunta tayo at least 3 hours before your scheduled trip. Also, yung paalala na rin po natin na mas maganda po kung naka-online booking na sila para dire-diretso na po sila at hindi na pipila pa doon sa pilahan ng ticketing booth. Ma'am Eunice, maraming salamat. Kasama namin kayo sa mga ganitong panahon. Lagi tayo nagkakausap. Thank you, ma'am. Mabuhay po ang Philippine Ports Authority. Thank you. Maraming salamat din po at good afternoon po. Ingat po tayong lahat. DCXL. Si Ma'am Eunice Samonte, spokesperson po ng Philippine Ports Authority. Parang ano yan